napakagandang umaga sa lahat. So, buksan natin yung ating Bible sa Ephesians chapter 4. Seven to 16. Epeso chapter 4, 7 to 16. Yan. Okay. Tingnan natin at basahin natin sabay-sabay. Wow, English. Okay lang ba sa inyo English? Okay. Masanay? Okay. Verse 7. But to each one of us grace has been given as Christ apportioned it. Verse 8. This is why it says, when he ascended on high, he led captives in his train and gave gifts to men. Amen. Verse 9. What does he ascended mean except that he also descended to the lower earthly regions? 10. He who descended is the very one who ascended higher than all heavens in order to fill the whole universe. 11. It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers. Verse 12. To prepare God's people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of fullness of Christ. 14. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of men and their deceitful scheming. 15. Instead, speaking the truth in love, we will in all things grow up into him who is the head, that is Christ. 16. From him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. And 17. So I tell you this, and insist on it, the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, O Diyos, sambahin ang dakilang mong pangalan. Salamat, O Diyos, sa buong isang buwan, Panginoon, ng aming pagsamba sa iyo, Panginoon, na ngayon po ay papasok po kami muli sa isang panibagong buhay, Panginoon, ng bagong buwan ng taong ito, Diyos. Hallelujah. Salamat sapagkat, bagamat, Panginoon, marami kaming mga pagkukulang sa iyo, Diyos. Nariyan ka lagi, Panginoon. Ipinadarama mo lagi, O Diyos, ang iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa. At higit sa lahat, Panginoon, salamat sa dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, upang sa pamamagitan, Panginoon, ng aming mga pagkakamali, O Diyos, siyang panghugas, O Diyos, ng aming mga kasalanan laban sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, narito ang ilan sa iyong mga anak, O Diyos, na nagpapatuloy upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoon, sapagkat napakadakila mo sa aming buhay, Panginoon. Bagamat, Panginoon, marami kaming kamali ang nagagawa laban sa iyo. Kaya naman, Panginoon, sa oras neto, hayaan mo, O Diyos, na iyong banal na salita na aming pagsalusaluhan sa oras neto, Panginoon. Basbasan mo ito, Diyos, ng labis na kapangyarihan. Nang sa gayon, Panginoon, higit sa lahat, O Diyos, yung mga nagsisipaglingkod sa iyo, Panginoon, ay magpatuloy, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong banal na salita. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Ang banal na Espiritu Santo, ang siyang aming kasama sa mga oras na ito. Salamat po sa knowledge and wisdom. Sa iyong lahat ng papuri, pasasalamat na walang hanggan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, maraming salamat po.
July 4 ngayon. Ano ba ang July 4? Filipino-American Friendship Day? Oh, tama. Oh, Filipino. Eh, yung Hapon, paano kaya? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So, sa oras na ito, ang ating tatalakayin ay equipping the saints to advance God's kingdom. Amen po ba? Mga leaders. Lahat naman tayo dito ay mga leaders na at nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ito yung mga unang tungkulin natin, equipping the saints to advance God's kingdom. At dalawa ang kaugalian mula sa Diyos ang dapat na mangyari sa isang lingkod ng Diyos. Dalawang kaugalian lang po yung binanggit ko ngayon. Una yung tinatawag na submission, then obedience. Kailangan ito ng mga lingkod ng Diyos yung pagpapasakop at pagsunod ayon sa salita ng Diyos. Dalawang mahalagang kaugalian ng isang Kristiyano upang manatili yung paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Sa ating kasalukuyang panahon, itong panahon nangyayari sa ating mga tao, ang ilang mga Kristiyano ay nagkaroon ng pagdadalawang isip na. Amen po ba? Totoo o hindi? Totoo. Totoo. Magpapatuloy pa ba ako sa paglilingkod? O tumigil muna ako? Kahit na tumigil ako, sabi nila, hindi naman mawawala yung pagiging Kristiyano ko. Tama. Kahit tumigil tayong lahat sa paglilingkod, hindi mawawala yung pagiging Kristiyano mo. Pero paano yung submission and obedience na gusto ng Diyos sa buhay mo? Amen po ba? So, ngunit kung ikaw ay isang Kristiyanong may pananaw at pamantayan o nakabase ka sa tinatawag na biblical standard o Christ-likeness, hindi ka titigil. Amen po ba? Hanggang sa takdang panahon ng Panginoon. Tandaan natin mga Kristiyano, mga kapatid sa Panginoon. Ilang taon na po ang pandemic? Magdadalawang taon na po, amen? Amen po ba? Pero masaya pa ba tayo? Masaya, yes. At maraming Kristiyanong maging ang church service po ay ipinatigil. Amen po ba? Bakit? Ano ang utos, ang protocol ng gobyerno at ng buong mundo? No mass gatherings. Bakit ito ang unang protocol na sinabi ng buong mundo? Ano ang meron sa church? Hello? Ang pag-ibig ni Kristo. Ito yung gustong kalabanin ng kaaway ng mundong ito. Ang mga taong naglilingkod sa Panginoon. Bakit? Gusto kasi ng mundong itong lahat ay magkaroon ng COVID-19. Amen po ba? Pag nag-COVID-19 ka, ano mangyayari sa'yo? Mabibigo ang buong buhay mo. Anong sasabihin mo sa, akala ko may tagapagligtas. Akala ko may Diyos. Akala ko, yung maraming akala ko ang siyang papatak sa ating mga isipan. Pero ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Ang Diyos ay mabuti. Hindi ka titigil hanggang sa takdang panahon ng Panginoon. At kailan yung takdang panahon na yon? Sabi ng iba, Mami, na vaccine ka na? Lalo na sa lugar namin. Sabi ko, hindi pa eh. Dapat magpa-vaccine ka kasi senior citizen ka. Sabi ko, tama. Senior citizen ako. Sabi ko, hindi pa siguro napapanahon. Kasi wala pang mga schedule. Ini-schedule yan, ang alam ko eh, na fill up ka ng wala pa, hindi pa umiikot sa amin eh. Ha? Wala pa. Siguro yung mga naunang siguro yung mga workers muna, mga drivers ng tricycle, yun yata inuna muna. Oh.
Pero ang mga senior doon sa ano namin, parang wala pang parang wala pang tumugon. Kaya tahimik yung ano pa namin, yung lugar. Walang ano. Sabi ko, wala namang problema dyan. Kaya lang maraming senior citizen natatakot dahil kala nila yung vaccine pamatay. Amen. Paano kasi yung mga nagpo-post, mga nagbabalita, natatakot sila. Siyempre, sino bang hindi matatakot? Senior ka na nga, papatayin ka pa. Amen. kaya nga sa ating pagpapatuloy sa paglilingkod at paggawa sa gawain ng Panginoon, ito lang sabi ni Apostol Pablo. Ayon sa Ephesians chapter 6, 10-11. Tingnan natin. Pakitagalog mo na lang, Pong. Missionary pala. Sorry. Ephesians 6. 10-11. Ayan. Sabi doon, sa kahuli-hulihan patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. 11. Isuot ninyo ang buong kasuutan pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Tama yon. Kung tayo ay Kristiyano, anong dapat ikatakot? Ang vaccine is pangontra sa COVID. Amen po ba? Now, if you are a Christian, kung Kristiyano na namumuhay ka sa daigdig nito, sabi doon, isuot natin ang buong kasuutan pandigma. Amen po ba? Parang nakikipaglaban tayo sa giyera. Isuot natin to, huwag tayong matakot. Amen po ba? Kasi kung ikaw ay Kristiyano, hindi tatalab yung tatak na sinasabi ng Illuminati. Amen po ba? Hindi pa kasi ngayon panahon ng tatakan ng Illuminati. Amen po ba? Hindi pa ngayon. Kasi nasa ilalim pa tayo ng grasya ng Diyos. Amen po ba? We are under the grace of God. Amen. At darating pa po ang Panginoong Hesukristo. Merong isang talata sa unang Pedro, kung di ako nagkakamali. Alam mo yan, pang sabi ng mga tao, kailan ba darating talaga yun? Pakibukas nyo nga sa unang Pedro. Hindi ko matandaan, pero mayroon sinabi ang mga tao, kailan ba talaga darating? Tingnan natin nga kung saan yun. 1 Peter yata yun. Tingnan natin. Sige, tulungan niyo ako. Naalala ko lang ngayon kasi. Naalala ko lang. Sige. Sa 2 Peter chapter 3, verse 4. Maging itong mga haka-haka ng tao ngayon ay noon pang nangyari sa panahon ng mga apostoles. Tingnan natin. Ikalawang Pedro chapter 3, verse 4. Sige. Sabi doon, at magsasabi, nasaan ang pangako ng kanyang pagdating? Sapagkat buhat pa ng mamatay ang ating mga ninuno, nananatili na lahat ang mga bagay sa dati nilang kalagayan mula ng pasimula ng paglalang. Amen po ba? Na maging yung unang-una pang mga nilikha ng Diyos, nagtatanong na sila, kalukuhan lang yan. Darating ang Panginoon. Amen po ba? Pero nangyayari na ngayon, katulad ng sinabi ni Isaiah. Tama ba ba? Pumasok kayo sa inyong mga salid. Tama ba ako? Nangyari ngayon eh. Anong ginawa? Lockdown. No mass gathering. Ano ang ginawa ng protocol? Stay at home. Nangyari na ba rin uli?
nangyari na sa panahon ni Isaiah. Tingnan natin kung totoo ba nangyari. Isaiah 26. Kasi ating uulitin yung kasaysayan ng mundong ito para ang bawat Kristiyano ng Las Piñas ay walang mag-aalinlangan, walang matatakot. Amen? Isaiah 26, 20 to 21. Sige, pakibasa natin. Sige. Ikaw ay pumarito, bayan ko. Pumasok ka sa iyong at isara mo ang iyong magkubli kang sandali hanggang sa galit ay makalampas. Ibig sabihin sa panahon ito, lalampas ang galit ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga may vaccine eh. At tandaan natin mga Kristiyano, nag-usap kami kanina ni Brother Gemini. Hallelujah. Oh, gwapo eh. Ang gwapo pala ng Gemini. Oh. Oh, at sana magpatuloy ang Gemini na to. Hallelujah. Oh. At magpatuloy sana ang Brother Gemini na to. Na hanggang sa pagdating ng Panginoon, presentable pa rin si Brother Gemini. Hallelujah. Sabi niya, kaya ngayon may vaccine para magkaroon ng kapayapaan muli ang buong mundo. Naisip-isip ko, sabi ko, tama no. Galing talaga mag-isip ang ating Panginoong Hesukristo. No? Totoo yun eh. Kasi bakit may vaccine? Sa palagay nyo, tayong mga tao lang. Bakit? Para wala nang matatakot. Matapos na yung social distancing. Matapos na yung, ano pa ba? Mask na yan. Wala nang face shield, wala nang mask. Bakit? Nakabaksin na si Dese. Hindi na ako matatakot tumabi sa kanya. Amen po? Amen po. Yes. Glory be to God. At kapag ang buong mundo ay nagkaroon ng vaccine, kahit na 3/4% lang ng tao sa buong mundo, titigil po ang COVID-19. Amen po ba? At pag tumigil ang COVID-19, ano ang mangyayari sa buong mundo? Magiging masaya o hindi? Masaya uli, babalik sa dating kalagayan ang mundo. Ligo doon, ligo dito. Wow, 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 wow. Lahat, wow. Hallelujah. May anniversary, tuloy yung anniversary natin. Amen. Balik sa normal, higit pa sa normal. Dahil hindi normal na, new normal na. Amen? At magkakaroon ng labis na katuwaan ng isang tao. Yun ang dapat ingatan ng bawat Kristiyano. Amen po ba? Amen. Akala nyo nakalagpas na tayo sa pandemic? Hindi. Darating kasi ang Panginoon. Kaya sabi ng Pedro, sabi nila dating, kailan darating? Hanggang ngayon nga, wala eh. Kaya anong gagawin ng tao? Magpapakasaya. Grabing magpapakasaya. Kaya inihanda ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya sabi ng talata ko na aking ibibahagi sa inyo sa umagang ito, equipping the saints for God's kingdom. At kung tayo ang gagamitin ng Panginoon, ikaw ang gagamitin ng Diyos, you are the one. Amen? Hallelujah. Nagagamitin to equip the saints for God's kingdom. Amen po? Kaya Las Piñas, bagamat hindi tayo sindamin ng lahat ng Kristiyano sa buong mundong ito, iilan lang tayo na kumikilos. Tandaan nyo, you are the one to equip the saints for God's kingdom. Amen? Hallelujah. Habang nagninilay-nilay ako sa aking, sa isang taong nagkakaedad, ang unang tinignan ko si nanay. Sabi ko si nanay, halos 90 na pero masaya ang buhay. Hallelujah. Bagamat hindi siya katulad natin na todo kung maglingkod sa Panginoon. Amen po ba?
Hallelujah. Pero naramdaman ko sa kanya yung labis na kasiyahan nang makilala niya yung totoong Heso Kristo sa buhay nila. Hallelujah. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Salamat, ginamit mo ako. Salamat, ginamit mo yung pagiging masasakitin ko. Dahil kung hindi ako nagkasakit, walang maniniwala na kahit isa sa mga kamag-anak ko, walang, sino ba si Leonie? Sino ba si Leonor? Isa ding suwail na anak. Nag-asawa lang hindi nga nagpaalam Lumayas pa sa bahay. Kung hindi ako nagkasakit, meron bang maniniwala sa isang Leonor? Wala. Bakit naniwala sila? Nagkaroon lang kung nagkasakit, naniwala sila. Bakit? Sino ang nagpagaling? Walang iba, kundi ang Panginoong Hesus Kristo lamang. Amen. Parang anak ko yan si Annalisa. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Glory be to God. Walang sino mang maniniwala na yung Leonor ay pinagaling ng Panginoong Hesus Kristo. Higit sa lahat, nung ako yung magkasakit, hindi lang Panginoon ang pinupuntahan ko, lahat ng mga witchcraft. Kung saan-saan ako nakarating. Lahat ng santo, dinala ko na. Totoo yan. Hallelujah. At sa pamamagitan nun, kung hindi ako gumaling, walang maniniwala. Pero nang gamitin ako ng Diyos, napagalingin sa karamdaman sa pamamagitan ng panalangin, doon unti-unting nagbago ang pamilyang kinabibilangan ko. Amen po ba? Na kahit hanggang ngayon, maging mga kapatid ko, ang iba nasa pagkakristyano na. Ang iba nakikinig-kinig lang. Ang iba nanginginig pa. Hallelujah. Ang iba nagdududa pa. Dahil kapatid lang ako Alam mo sa isang pamilya, bibihirang naniniwala ang kapwa mo kapatid sa iyo. Hallelujah. Hindi ako mangingiming magsalita, malapit na dumating ang Panginoon Pananagutan ko yan sa harapan ng Diyos. Lalo na't ginamit ang tahanang ito para magpakinig ng salita ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Mga pamangkin, hindi nakikinig. Mas gusto nila yung layaw nila, yung gusto nila. Hallelujah. Kaya dalawa lang ang gusto ng Diyos sa bawat naglilingkod. Obey and submit. Magpasakop at sumunod. Yun lang, ang bilis lang sandali lang Pero itong dalawang ugali na gusto ng Diyos sa isang lingkod, napakahirap gawin. Amen. Totoo yan. Yung magpapasakop ka, mahirap gawin yun. Tapos, ang magiging boss mo, si Ranran, kay Kuya Pong, magpapasakop, hindi na. Pareho lang kami niyan Amen po ba? Si Martin, wag na, bully type pa yan. Papasakop ako dyan. Kaya mahirap yung dalawang ugali na gusto ng Diyos sa buhay natin. Yung pagpapasakop at pagsunod ayon sa utos ng Diyos. Hallelujah. Kailangan natin magpasakop sa mga namiminuno sa atin. Kailangan yun. Obey and submit. Sapagkat sabi ng Santiago 1:12. Kay Santiago tayo. James. Sa Ingles, ang Santiago po ay si Jaime. Pero sa Tagalog, si Santiago. Amen. Okay. Santiago 1:12. Hindi naaalis sa atin to. Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok. Sapagkat kapag siya ay subok na, siya'y tatanggap ng putong ng buhay. Totoo yan. Totoo. We have the crown of life. Hallelujah. Yun ang sinasabi ng buhay na walang hanggan. Saan ang gusto mo? Buhay na walang hanggan doon sa nag-aapoy? Nasobre?
usub piling ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dalawa lang nang gusto niya papipiliin sa tao. Siya tatanggap ng putong ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Hallelujah! Mahal ba natin ang Panginoon? At maraming nagsasabi, kilala ko ang Panginoon. Amen po ba? Maraming nagsasabi, mahal ko ang Panginoon eh. Grabe naman pagmamahal na yan. Hallelujah! Meron ako yung kwento, katulad ng mga ginagawa ng mga cell group leaders natin, nakarating na ng Parañaque, na kung saan-saan lugar. Merong isang lingkod sa Biblia na nagngangalang Lydia. Si Lydia po ay isang babae lang. Parang katulad ng ginagawa nila Ate Glo, ni Ate Josephine, si Marivic nawawala, hindi ko alam kung ano ang problema, nila Martin, nila Randra, nila Desa, at sino pang mga leaders na nagtsatsaga kahit sariling bulsa na nila ang nabubutas. Amen po ba? Sariling bulsa na ang nabubutas. Nagtsatsaga upang mayroong kaluluwa na maligtas. Amen po ba? Tingnan natin si Lydia kung ano nangyari. Gawa 16. Sa Gawa 16, 11 to 15. Hindi ko po tinataas yung mga cell groups leader cell leaders, hindi ko tinataas. Ibinabahagi ko lang kung gaano kahalaga sa mata ng Diyos at sa puso ng Diyos ang mga taong naglilingkod sa Kanya. 16, 11 to 15, Gawa. Ito'y tungkol sa pangalang Lydia. 11. Sige. Parang kayo, pumunta kayo ng multinational. Sige. Pagtulak nga sa Troas, sige. Sige, 12. Thirteen. Fourteen. For 15. Amen? Sa inyong paglalakbay, sa inyong pagbabahay-bahay, merong makikinig na Lydia doon. Amen? At ang Lydiang ito, hindi lang ang kanyang sarili ang nadala sa Panginoon, kundi ang kanyang buong sambahayan. Amen po ba? Kaya hindi masasayang yung ating mga pagod na kahit sariling bulsa na ang ibinigay mo sa tricycle driver. At kahit nag-iisip ko na paano na bukas, wala kami pambili ng bigas na ipamasahe ko na. Amen po ba? Meron doon, merong kakausap sa'yo. Walang iba, kundi ang Panginoon. Bakit? Nang siya'y mabautismo na kasama ang kanyang sambahayan,
ay nakiusap sa amin sa inyo, kung inyong hinahatulan ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay. Meron magpapatuloy. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Glory to God. Kaya equipping the saints for the God's kingdom, meron magpapatuloy sa inyo. Amen po ba? Kaya hindi nasasayang yung ating mga pagod at hirap at maging yung pawis natin sa ating mga pisikal na katawan sapagkat nakikita ng Diyos yung mga effort na ginagawa natin para sa kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? Kaya mga kapatid sa Panginoon, hallelujah, walang manghihinayang sa paglakad mula sa AA, mula sukat hanggang dito. Sasabihin mo sa iyong sarili, meron naman mga lugar na mas maganda sana, bakit papasok pa kami sa pitsayan? Amen. Tapos doon pa kami sa sulok dadalhin. Tapos hindi pa maganda yung simbahan na pupuntahan namin. Hallelujah. Pero nagtadya kang maglakad. Nagigising ka ng maaga para lang makarating sa lugar na ito na kung saan sa tingin ng mga tao walang kwenta. Pero sa Diyos, napakakwenta at may kwenta tayo sa Kanya. Dahil sa lugar na ito. Tingnan mo sila kung saan na nga nakarating eh. Troas. Kung saan pa yun? Sabi nila? Sa Troas, sa Pilipos, sa ano pa yun? Oh, ito yung Samaria na kung saan ang mga tao ay hindi kumikilala sa Diyos. Ipinagbawal to ng mga Hudyo, huwag kayong pupunta doon. Ang mga tao doon ay hindi naniniwala sa Diyos. Pero itong mga taong ito, pinilit na makapasok doon sa lugar na yon. Amen? Glory be to God. Kaya salamat sa inyo mga leaders na nagtsatsaga na pumunta sa mga bahay-bahay na hindi naniniwala sa Diyos. Glory be to God. Sapagkat may isang Lydia roon. Amen? Glory to God. Kaya sabi ng Ephesians chapter 4 verse 8, ang Panginoon ang nagbibigay ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Hallelujah. Kaya sa aking pagpapastor sa church na to, uulitin ko uli yung kasaysayan. Nung nagpastor po ako dito, hindi po ako leader. Hindi nga ako pastor eh. Wala nga akong alam tungkol sa Biblia eh. Umalis yung pastor. At dahil kasama niya ako, kung saan sila nakabuntot ako. Kaya sabi niya, iiwan ko dito si Ate Leonie. Si Ate Leonie na walang alam sa Biblia. Sino mag-aakala na mananatili ang Las Piñas hanggang sa mga taong ito? Amen. At ang unang miyembro po doon ay walang iba si Magdalena Tuba at saka si Josephine Taberna. Amen po ba? Glory be to God. At si Desa noon, ilang taon pa lang eh. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Oh. Hindi po leader ako at hindi rin po ako pastor, pero nanatili ang Miracle of Faith Las Piñas. Dahil kay Nanay Esther din, na matyagang sumusunod, Nak, pupunta ako dyan. Nanay Esther, kilala nyo, naalala nyo? Ang tiyaga-tiyaga, matanda na. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Kaya mayroong Miracle of Faith Las Piñas City. Dahil sa isang babaeng Lydia na hindi marunong mag-preach ng Word of God. Amen? Glory be to God. Hallelujah. Ang Panginoon ang siya nagbibigay ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Kaya nga, ang Panginoon, pumili siya ng mga binigyan niya ng ayon sa kanya. Ang iba ay apostol. Pag ikaw naging apostol, Justin Brian Taberna, ibig sabihin, yung sukat na kaloob ni Kristo ay nasa buong pagkatao mo.
Amen? Kung ikaw ay maging propeta, sukat na kaloob ni Kristo ay nasa iyo. Ibanghilista. Ano ibig sabihin ng ibanghilista? Yung mga nangangaral ng salita ng Diyos na kahit hindi ka pastor, na kahit hindi ka guro, ibanghilista ka, pumupunta ka, tao po, magbabahagi lang po kami ng salita ng Diyos, yan ang mga ibanghilista. Tapos anong gagawin ng may-ari ng bahay? Isasarado ang pinto. Istorbo kayo. Wala pa nga kaming makain, magbabahagi ka, dapat pera dala mo. Hallelujah. Hindi nila alam ng ibabagi na salita higit pa sa pera, higit pa sa pagkain, higit at higit pa sa lahat ang salita ng Diyos na siyang tatanganan mo sa iyong buhay, buhay na walang hanggan. Kahit mamatay ka ngayon, ang iyong kaluluwa at ang iyong espiritu nasa piling ng Diyos, buhay na buhay na buhay. Amen. Yun ang ating sasakupin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Walang titigil, walang aalis, bagkus magpapatuloy kahit sa pandemic na ito. Glory be to God. Hallelujah. Kaya nga nag-usap kami kanina ni Brother Gemini. Pagkatapos ng vaccine na to, magiging masaya na ang buong mundo. Amen po ba? Grabing propesya yan. Brother Gemini. Hallelujah. At kapag naging masaya ang buong mundo, anong mangyayari? Tandaan nyo mga Kristiyano, mga leaders, doon tayo dapat kabahan. Amen? Totoo ba yun? Tingnan natin, unang Tesalonica. Ginawa ko talaga to eh. Gusto kong maalaala natin to eh. Para walang magsisisi. 1 Thessalonians chapter 5. Kasi baka sabihin nyo, bakit hindi naman tinuro sa amin ni Mami to ah? Unang Thessalonians chapter 5, 1 to 11. Sige, basa mga kapatid. Ito yung mangyayari pagdating ng panahon na wala ng COVID-19. Mga kapatid, verse 2. O, timo, pati yung naliligaw. Three. Diyan ka muna ha. Anong darating? Sinasabi ng kapayapaan at katiwasayan. Hallelujah. Darating yan sa mundong ito. Hallelujah. Verse 4. Verse 5. Amen. 6. Ano daw? Manatiling handa at magpakatino. 7. Verse 8. Verse 9. Verse 10. Eleven.
gaya ng inyong ginagawa. Amen? Hallelujah. Kaya walang titigil sa paglilingkod. At tandaan natin na darating po yung kapayapaan at katiwasayan na magugulo ang buong mundong ito. Yung hindi ngayon naliligo sa dagat, lagi nang maliligo. May outing na lagi. Yung hindi nagpupunta ng restaurant, makakapunta na sa restaurant, lagi nang kakain. Why? Magkakaroon ng labis na kapayapaan ang buong mundong ito. Ngunit, ang mga anak ng Diyos ang siyang gising, ang puso at espiritu. Amen. Hallelujah. Alam na natin lahat bakit merong kapayapaan sa mundong ito. Sapagkat darating ang Diyos na katulad ng isang magnanakaw. Amen. Kaya sa mundong ito, sa inyong mga ginagawa, walang titigil. Huwag tayong mahiyang kumatok sa pintuan ng may pintuan na ang dala natin, walang iba, kundi ang salita ng Diyos lang. Nakatulad ni Lydia, ang siyang magbibigay sa atin ng isang kwarto upang manatili ang salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya, nagpapasalamat ako sa Las Piñas. Ilang kaming church ng Miracle of Faith. Las Piñas hindi tumigil sa panahon ng pandemic. Amen po ba? Amen. Nanatili. Kahit bawal pumasok. Amen? Pumapasok. Ang tigas ng ulo namin, no? Glory to God. Kahit may pandemic, pumapasok sa Manuyo 1. Magbahagi ng salita ng Diyos. Kahit may pandemic, umaakyat sa anak neto para magbahagi ng salita ng Diyos. Amen? Glory be to God. Kaya mapalad ang tao na nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya magpalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan upang ating buhay na paglilingkod nito ay magpatuloy. The last instruction Jesus gave to His disciples were very clear. Ang huling pangungusap ng Panginoong Hesukristo na kanyang binitawan bago siya umakyat sa langit, malinaw na hanggang ngayon ay pinanghawakan ng bawat Kristiyano. Kaya Kristiyano, mga nakikinig sa live streaming, dito na lang ako sa bahay, may live streaming naman eh. Pero kung akong tatanungin, ngayon ko yun na mag-live streaming eh. Hindi ko dama yung salita ng Diyos na ipinangangaral sa harapan. Hallelujah. Samantalang kung face to face, wow, Ate Annalisa, ang panganay kong anak, hallelujah, pinagpapala ng Diyos. Glory be to God. Kung hindi dahil sa katauhang ito, na walang alam, kundi ang sumunod lang dahil sa pag-ibig sa asawa. Mahal na mahal ko yun eh. Sino ang masusunod? Yung Diyos o yung asawa ko? Na binubuhay ako at pinakakain ako. Ang Diyos hindi ko nakikita. Kahit sumunod ako kahit saan pumunta si Commander Dante. Amen? Mahal ko yun eh. Pero nung binigyan ako ng karamdaman ng buong mundong ito ni Satanas, kanino kumapit si Mami? Sa salita ng Diyos. Kaya naniwala, oh. Na-convert. Dating may relihiyon. Ngayon, ang relihiyon niya, Jesus Christ is Lord and Savior. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya sa aking mga pamangkin na sa mga oras na ito, narito at nakikinig, please, si Mama Belen ay merong church, sumama kayo, makinig kayo sa salita ng Diyos. Ikaw na kapatid ko na nakikinig sa mga oras na ito, makinig ka, sumunod ka sa salita ng Diyos. Walang mawawala sa iyo. Kung galit kayo sa akin, galit kayo sa akin. Pero huwag kayong magalit sa Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Matitiis ko ang galit ng bawat tao. Pero ang Panginoong Hesukristo, hindi kayo matitiis kung galit kayo sa Kanya. Dahil merong pinaglalaanan ng lagyan para sa inyo. Amen? Glory be to God. Hallelujah. Ang tapang niya si Mami. Naging 70 years old lang, ang tapang. Malapit na akong kunin ng Panginoon eh.
Sa buhay o kamatayan, kailangan maiwan ang salita ng Diyos sa bawat puso ng bawat nakikinig ng salita ng Diyos. Para pagdating ko sa kanyang kaharian, hindi sasabihin sa akin, "Oy, Kalyonar, ang pinaggagawa mo doon? Pastor-pastor ka pa naman." Amen? Imbis na ako ang punta sa langit, mapunta tuloy ako sa impyerno. Glory to God. Pero I'm so grateful. Las Piñas. Hallelujah. Totoo yan. At ipinagmamalaki ko yan sa Panginoon. Kasama ng Holy Spirit sa mga oras na ito. Thank you, Lord Jesus. Nag-uusap kami ni Brother Gemini kanina, sabi niya, nagpapasalamat talaga ako, Brother Toto, nananatili ang mga membro ng Las Piñas. Sabi ni Brother Gemini, hindi yan dahil sa iyo yan. Dahil daw sa akin. No, para lumaking puso ko kanina, kaya napakain tuloy ako sa Jollibee ng spaghetti. Hindi ko tuloy naisip magbili ng anong tawag yun? Burger. Kasi naisip ko dahil sa iyo, para lumaking puso ko, sabi ko, gutom ako. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi ko, sa loob ng 24 o 25 years ang Miracle of Faith Las Piñas City, bagamat hindi lahat nagsasama-sama pag-araw ng linggo, pero pag tinawagan mo ng isang beses, lahat ng miyembro nandoon sa Miracle of Faith Las Piñas City. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon, Brother Gemini. Kaya sabi niya, hindi yan dahil sa kanila, dahil yan sa'yo. Kaya lumaking puso ko, sabi ko, dan tayo muna sa Jollibee. Glory be to God. Oo. Nakalimutan ko tuloy magpabili ng yung burger. Nakalimutan ko, lumaki yung puso ko, sabi ko, glory be to God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Last instruction Jesus gave to His disciples were very clear. The mission to make disciples of all nations remain as relevant today as the day Jesus spoke those words. Amen? Sabi ng Mateo, eto ang gusto ng Diyos Mateo 9:37 to 38. Matatapos na ako. Anong sabi doon? Noon pa yon, hanggang ngayon, marami pa to. Sige, anong sabi? Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, tunay na napakarami ng aanihin, ngunit nakaunti ang manggagawa. 38. Dalangin niyo sa Panginoon na aanihin, dapat dala ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Yes. Maraming aanihin kahit sa lugar na ito, mula doon hanggang sa dulo. Ni isa. Aanihin dapat, pero walang mga ani. Amen po ba? Amen. Magpahanggang sa ating panahon. Maraming nakikinig, pero hindi dinirinig. Hallelujah. Wala silang alam sa kanilang mga buhay na ang salita ng Diyos ang siyang magdadala dun sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo sa buhay na walang hanggan. Pagkatapos ng rapture, doon sasabihin yung tinatawag na tribulation. Ang rapture po ay pre-tribulation. Pagkatapos ng pre-tribulation, yung rapture ng church, sinong ira-rapture? Church! Yung mga naniniwala at yung sumasamba sa Diyos, yung gumagawa sa salita ng Diyos, siya lang ang dadalhin ng Diyos dun sa kanyang kaluwalhatian. Ang mga hindi nakikinig, o naniniwala, o nakikinig at hindi gumagawa, maiiwan po sa pre-tribulation period time. Doon papasok ang Illuminati. Hallelujah. Ang mga Kristiyano na hindi madadala sa Panginoon sa panahong yun,
Yun ang unang tatatakan, pahihirapan. For example, si Propeta Gemini, propeta yan Oh, hallelujah. Oh, propeta, ang galing magsabi, ganito ang mangyayari sa buong mundo. Pero pagdating ng rapture sa propeta na iwan, yari siya. Sapagkat siya yung unang pupuntahan ng Illuminati. Kilala ba ang mga Kristiyano sa panahon? Yes. Bakit? Ang uupo sa trono na magpapanggap na siya ang Kristo ay nakakilala sa iyo. At sino yun? The Antichrist. Amen. Naunawaan po ninyo ako? Ngayon walang tayong dapat ipangamba. Ipangamba natin pag dumating yung katiwasayan at kapayapaan. Naintindihan niyo po ako? Pero sa Illuminati time, sa pre-tribulation period time, yung mga Kristiyanong hindi madadala ng Panginoong Hesukristo. Yung mga Kristiyanong maiiwan. Yung mga nakikinig lang ang maiiwan. Doon ka nakabahan. Pipilitin kang tatakan ng 666. At dahil Kristiyano ka na maiiwan sa mundong ito, hindi ka magpapatatak. Bakit? Alam mo ang katotohanan. So anong mangyayari sa'yo? Payag kang isa-isahin, putulin ang iyong buong katawan. Ngayon, putulan kita ng daliri pag ayaw mong pumayag. Susunod, pupuntahan ka uli. At sa pagkatapos na yun, hindi ka pa rin papayag, mamamatay kang ligtas tungo sa ating Panginoong Hesukristo. Pero anong mangyayari sa iyong buong pagkatao? Uunti-untiin ka. Pahihirapan kang unti-unti hanggang maubos ang buhay mo. Ang kagandahan lang nun, hindi ka nagpatatak. Meron ka pa rin buhay na walang hanggan. Amen? Paano yung nakikinig-kinig lang? Sigurado ako, isang putol pa lang ng daliri. Sige na. Oh. Kasi kung wala kang tatak, hindi ka po pwedeng papasok ng malls. Katulad ngayon. Pag wala kang vaccine, you have no right to enter malls. Amen. Glory to God. Pero hindi pa po yun ang tatak ng 666. That is only a protocol of the government or Department of Health para mapangalagaan ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Naunawaan po ninyo ako? Hallelujah. Mami, bakit alam mo yan? Because we are the lingkod ng Diyos. Amen? The Holy Spirit teaches us. Hallelujah. Sinasabi ito ng banal na Espiritu Santo upang maibahagi natin ang pananampalataya sa bawat isa. Because we are created unity in faith to our Lord Jesus Christ. Amen? Upang ang bawat isa sa atin ay walang mapahamak. Gusto nais ng tao ay makipagkasundo. Ang nais ng Diyos sa kanyang puso, gusto niya ng mga tao ay makipagkasundo. Yung tinatawag na reconcile. Ito na yung panahon. Kailangan makipagkasundo tayo sa Diyos. Ito yung inatin na namin na conference, the Ministry of Reconciliation. Now is the time. Makipagkasundo tayo sa Diyos. Ito ang nais ng Panginoon na magkaroon ng gawaing pakikipagsundo. Ministry of Reconciliation. Ngayon, yung pamilya mo wala pa sa Panginoon. Leader ka pa naman. Nagbabahagi ka ng salita ng Diyos sa ibang tao. Pero yung tao mo sa bahay, hindi mo man lang masabihan, sampalin mo kaya. Nanay ka eh. Parang, hindi ba pag nanay ka, halika nga rito. Hindi ka nakikinig. Anong ginagawa pag hindi nakikinig? Anong kinukurot? Yung tenga. Oh. Nung araw, naalala ko, pag hindi ako sumunod
Papasukin ako sa kwarto, paluluhudin ka pa. Tatanungin ka, ilan ang gusto mong palo? Amen? Naranasan nyo ba? Papasukin ka sa kwarto. Naalala ko yung chewing ko nung, ayun na, lumipas na siya. Papasukin niya ako sa kwarto. Yung tiyahing kong tinitirahan ko, nagsusumbong yun. Yun inutusan, hindi sumunod. Ewan ko kung saan nagpunta. Tatawagin ako ng chewing ko. Halika, akit. Meron kaming maliit na kwarto. Papasukin ka doon. Sabi ng chewing ko, luhod ka. Luluhod ka. Ang tanong sa'yo, ilan ang gusto mong palo? Sinturon yun. Sabi ko, tinitingnan ko siya, sakit kayo ng palo ng sinturon? Hallelujah. Pero sabihin ko, isa lang po. Pag sinabi mong isa, gagawin 3. Naranasan ko yun. Hindi kasi ako lumaki kina nanay. Lumaki ako sa mga chewing ko. Masyadong disciplinaryan. Huwag ka lang maghugas ng plato. Sigurado, yung sinturon, lapak sa binti mo. Hallelujah. Grade 6 pa lang kasi ako, nandito na ako sa Manila, naglalagalag na. Nakikitira-tira sa mga tiyahin para makapag-aral lamang ng high school. Hallelujah. Glory to God. Kaya ito ang nais ng Panginoon na magkaroon ng gawain ng pakikipagkasundo. Kaya kayo, nasa pamilya nyo, mapalad ang tao na nagbabahagi sa kanyang mga kamag-anak. Kaya Annalisa, mapalad ka. May anak kang naglilingkod sa Diyos. Totoo yun. At ngayon, nasan dyan na si Eliza. Susunod na ang asawa ni Eliza. At lahat pa ng inyong mga anak at kamag-anakan. Mapalad. Hallelujah. Hindi ko pinagmamalaki yung sarili ko. Pero buhat na maglingkod ako sa Panginoon. Buong aking sambahayan nasa Panginoon. Hallelujah. Kaya lang itong mga sastrilyas na to, matigas ang mga ulo. Kahit anong yaya mo, kahit anong pagalitan mo, sasabihin na, sus me, darating din kami dyan. Darating kayo dyan. Kaya pag pumupunta sa bahay, grabe yung sermon. Kaya walang pumupunta sa bahay. Nasa strilyas. Sermon kasing inaabot. Sa ating kasalukuyang panahon, maraming mga Kristiyano tumitigil sa paglilingkod dahil maraming bawal. Pero hindi tayo pinigilan lumagay sa isang tahanan, katulad ng ginawa sa panahon ng Isaiah. Sino ang naroon sa loob ng ating bahay? Ikaw ay isang leader, isang mananampalataya, isa kang nakakilala sa Panginoon, tinanggap mo na ang kaligtasan. So ibig sabihin, meron kang dapat na gawin, sundin ang utos ng Diyos. Hindi lamang tagapakinig tayo, kundi tagatupad sa nakirinig natin na salita ng Diyos. Kaya Ate Glo, medyo malaki-laki pa yung ministry mo. The Ministry of Reconciliation. Hallelujah. Tutulungan ka namin manalangin na isang araw, si Brother Floro Aragan ay magiging isang ministro ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Glory be to God. Ang mga anak mo walang problema eh. Nakapakinig na sila. Ang gusto na lang nila, mapatunayan sa kanilang mga sarili na mayroong totoong tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Yung mga anak natin, Lord, dati na yung pumupunta sa church eh. Isang kalabit na lang yun. Halika kayo. Sama kayo sa akin. Hallelujah. Yes. Sige, okay lang yun, Ate Glo. Natural lang yan, darating sa buhay mo. Pero sasabihin ko sa'yo ng totoo, kapag ikaw ay totoong naglilingkod at may hangarin ka na ang buong sakop na ito ay madalas mangyayari. Sino mag-aakala? Si Martin lang itsura pa lang ni Martin, wala naman maniniwala eh. Oh. Pero nanay niya nandito. Amen? Ito pa yung unang nagmamalaki nun. Salamat sa anak ko! Glory be to God. Sabi ko, ang galing ng mama mo talaga, Em. Hallelujah.
Glory be to God. Yes, si Martin, isang patunay na. Hallelujah. Glory to God. Desa, dati ng mga nasa church, wala, natisod lang, konting tisod lang yun eh. Hindi lang sinuuli kasi mga sing-sing nito, kaya natisod. Hanggang ngayon, di na. Pero kung babalik sila sa Panginoon, hindi lang sing-sing ang babalik sa kanila, kundi buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon, dalawa na sila ni Ranran. Pagsikapan nyo yung mga tuba, madala sa Panginoon muli. Anong ginagawa ni Ranran doon? Natutulog lang? Hindi pwede. Kailangan tuba family nasa Panginoon. Balik sila sa paglilingkod sa Panginoon. Glory to God. Kung tayo susunod ayon sa kaloob ng ating Panginoon, tandaan natin na ang bawat nababahagi na ng salita ng Diyos ay tinanggap nito ang kanilang mga buhay. Binabautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Great Commission. Amen? Ano ang pangako ng Diyos? Hanggang sa huli, sasamahan ko kayo. So, anong dapat natin ipangamba? Amen? Amen. Kaya, equipping the saints for God's kingdom. Kaya yung ginagawa nyo, nagbabahagi ng salita ng Diyos, it is for God's kingdom. Amen? Kaya sa oras na ito, maraming salamat po sa mga leaders ng church na to. Kaya't hindi si Mami, anong tawag yan? Yung nag-uutos? Yung bang para bang boss, dating. Oh. Nagmamando, pero meron kayong kusang loob na gumagawa para sa gawain ng Diyos. Wow! Lord, it's my pleasure. Hallelujah. So, sabihin siguro ng Panginoon, ang galing mo. Paupo-upo ka lang dyan eh. Hallelujah. Glory be to God. Sabi ko nga kay Ranel, kung kailangan baguhin. Walang esesekreto sa buhay mo. Ihayag mo lahat. Kapag nangangaral ka ng salita ng Diyos, kilala ka dapat ng mga taong binabahaginan mo ng salita ng Diyos. Para kung ano man ang mangyari, wala silang maisusumbat sa'yo. Amen po ba? Amen. Dahil kilala ka nila. Bagkus na ikaw ay kilala, kanila kang itataas pa. Si Kuya Ron nga, tinan mo, dati yan eh. Women warriors yan. Hindi lang warriors ng women. Marami pang mga lihim na ginagawa sa buhay. Ngayon, inihihayag niya. Sino ang kukontra sa kanya? Talaga, Kuya Ron, ganyan ka nung araw? Maraming gagaya. Amen po ba? Maraming gagaya. Kung siya nga na makasalanan, mayroong buhay na walang gan. Ako kaya, susunod ako sa iyo, Panginoong Jesucristo. Walang dapat ikahiya. Kahit sino ka pa, pinatawad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, nawa ang mensaheng ito sa umagang ito, hindi lang sa isip, kundi dumapo sa ating mga puso. Amen? Equipping the saints for God's kingdom. To equip the saints, perfecting the saints sa ikakabanal ng gawaing paglilingkod. Ano ang layunin? Buksan natin, last but not least, Colossians chapter 1, verse 23. Ito yung layunin. Sige. Una, Colossus chapter 1, verse 23. Colossus. Ito yung layunin. Kung kayo'y magpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, akong si Pablo ay naging ministro ng ebanghelyong ito. Amen po ba? Amen. Ministry of Reconciliation. Hallelujah. Magkaroon tayo ng pagkakaisa sa pananampalataya. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo,
Sa Lucas 6:46. Kung ikaw ito ha, sabi ng Panginoong Hesukristo, Lucas 6:46 pong, last. Yan. Sige, basahin nyo. Di kayo nahiya? Tawag-tawag tayo ng Panginoon, Lord, wala po kaming bigas. Lord, dagdagan mo yung sahod ko. Amen. Sabi niya, tawag-tawag kayo sa akin ng Panginoon. Pero hindi na niyo ginagawa yung mga sinasabi ko. Hindi ka mapapahiya, susumbatan ka. Amen? Amen. Hindi ako may sabi niyan, ha? Jesus Christ. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, maraming salamat sa pakikinig nyo. Yung nakikinig sa live stream, salamat din. Malay mo, magising ka. Malay mo yung araw ng linggo, hindi ka na maglalaba. Malay mo yung araw ng linggo, hindi ka na magtatrabaho. Malay mo yung araw ng linggo, isa lang ang iisipin, makikinig ako sa salita ng Diyos at aking gagawin ang kanyang mga sinasabi. Amen? Kaya't sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong katuwiran o Diyos na binahagi mo sa umagang ito. Maraming salamat Panginoon na pinili mo kami para maging apostol, maging propeta, ebanghelista, pastor at guro. And we are equipping the saints for your God's kingdom. Hallelujah. Kaya salamat po sa iyong lahat ng papuri. Pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng